Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi pa itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog na Sir Ivan, okay? Baka na sa mga kabayan, para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang matrabaho, at kung wala po, galang sila mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellerby TV, kung sa mga kabayan, pag-usapan na natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayong kalagayan at walang sakit-sakit. At saka sa mga kababayan natin na meron pong sakit, sana gumaling na tayo. At ang very important mga kabayan, huwag tayo pong mawalan po na pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So before tayo mag-start po natin talakayan ng araw mga kabayan, as usual, i-greet muna natin po ating mga kabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating lista mga kabayan, i-greet natin ng happy birthday si Brother Alan Martinez, member siya ng Sovereign God Christian Church, greetings from Wilfredo Olayaw. Isa po sa ating pag-usapan mga kabayan, di ba kahapon na pag-usapan natin si Alan Troy or aka Sas Rogando Sasot dahil nabuking natin mga kabayan na meron silang masamang plano dito kay BBM. Plano nilang magkaroon dito ng demolition dyan mga kabayan at nagipagkalyado sila. Pinuntahan nila ang bahay po ni Attorney Lene Robredo. Kasi nga, beat nila ngayon si Robredo mga kabayan, humingi yata ng suporta dito. Well, ano ba ang magawa dito ni Lutang na para po matanggal si BBM sa pwesto? Wala pong magawa sila mga kabayan. Bakit? Kasi nga si BBM, ibinoto ho yan ng sambayanang Pilipino. So wala silang magawa ito mga kabayan. Kasi nga, dadaan sila dito sa kamay ng mga Marcos supporter, lalong-lalo na, dadaan sila sa kamay po ng mga Marcos loyalist. Nga mga kabayan, alam nyo ba na si Alan Troy nanood pala sa ating vlog? Kasi nga, meron nag-forward po sa ating vlog. At saka, i-acknowledge ko lang po ating kaibigan po na vlogger din doon sa Twitter mga kabayan at kilalang vlogger po doon sa Twitter. Siya po si Chay Cabrera Raagas. Naalala ba natin na ginamit ko po ang kanyang post doon sa Twitter kung saan nabuking natin itong si Alan Troy mga kabayan na nakipagkita po at pumunta doon sa bahay ni Lene Robredo. Post po yun ni Ma'am Chay Cabrera Raagas. Again, Miss Chay, thank you so much nga pala. Nga mga kabayan, dahil nga medyo nainis itong si Alan Troy, abay umainit ang ulo. Kanina lang po, before nag-vlog si Sir Ivan, sunod-sunod po dito ang kanyang post mga kabayan dahil nga nabuking ang kanilang demolition job na plano kay BBM, bumalik sila sa plano po ng income tax mga kabayan. Bumalik sa income tax. At saka babasahin natin mamaya ang kanyang mga post mga kabayan at dapat lang natin ditong kukulitin po ang kanyang singit kasi nga pasawa itong gugong neto at talag kinuyo po dito ng mga BBM supporters mga kabayan. Pati nga yung mga BBM supporters, meron siyang hamon dito. Kung ano yon, babasahin natin mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin mga kabayan, ito rin tungkol po sa stepfather po ni Jed Tamaro. Naalala ba natin yung dalawang environmental activist na surrender doon sa military men natin or taga AFP, pero may masamang plano lang kabayan kasi bigla sa ditong bumaliktad. Alam nyo ba na meron pong sulat or message itong stepfather po ni Jed Tamaro at saka nasend ho doon sa Laban Kasama ang Bayan. Doon natin nalaman mga kabayan na itong dalawang gugong nito na environmental activist talagang nagsinungaling dito. At makapagpatunay dito yung papa
papa mismo or stepfather ni Jed Tamaro mga kabayan. Guys, pag-usapan rin po natin tungkol dito sa OTS administrator na si Yusik Mau Aplaska. Kasi nga mga kabayan, si Speaker Romualdez nanawagan dito kay Aplaska na pinaparesign niya. Kasi nga nalaman natin, 'di ba, na sunod-sunod talaga dito yung mga insidente na nangyari diyan sa NAIA, yung mga nakawan na mga problema mga kabayan, at hanggang ngayon at marami naman talaga yung iba mga kabayan, hindi nga natin alam na marami palang nangyari na ganyan. Pero siyempre yung iba nag-viral. Pero dito po sa mga nag-viral, talagang kinuyog po ngayon yung taga OTS and included itong si Yusik Aplaska mga kabayan. Siya nga pala, may tanong ako. Sino ba dito ang feeling na nabodol po ni Robin Hood Padilla mga kabayan? Please raise your right hand. Right hand ba? Talaga? I think maraming nabudol mga kabayan. Kitang-kita ko nga sa mga ibang mga vloggers kasi nga lagi na pag-usapan dito si Robin Hood, si Mau Binoy, sabi pa nila, kasi nga, 'di ba, marami siyang issue tungkol dito sa WPS kasi nga nagmamagaling mga kabayan. Well, ang katunayan niyan, kulang ho siya dito sa research mga kabayan. Pati nga si Trillanes ay medyo pinaringgan na rin dito si Robin Padilla kasi nga nagmamagaling at hindi po maganda ang kanyang mga suggestion dito mga kabayan. Marami ho dito mga senador na nagalit sa kanya at saka hindi po nagustuhan ang kanya mga ipinakitang asal mga kabayan lately. At least nalaman ho natin dito ang kanyang totoong kulay. Kasi nga sila po yung mga parang maka-pro-China mga kabayan. At saka alam ko naman po na pinoprotektahan lang nila dito yung kanilang siyempre kailang amo mga kabayan at kilala naman ho natin yan. Pero marami talaga ditong hindi po nagusto sa ginawa ni Binoy. Alam mo mga kabayan, the other day, meron kasing issue, di ba si Mariel Padilla, yung kanyang asawa, di ba mahilig ho yan mag-live selling mga kabayan. Alam niyo ba itong si Binoy ay nakita po ang kanyang putotoy mga kabayan? Yes, during po sa live selling po ni Mariel Padilla. At saka alam nyo, naawa ako doon kay Mariel kasi nga unti-unti ditong sinisira po yung imahe ni Mariel Makabayan dahil ito kay Robin Padilla. Alam naman po na binoto ko rin po si Padilla noon at saka inendorso ko pa nga eh. Pero ngayon Makabayan, napag-isip-isip ko, murang mali yata si Sir Ivan. Mukhang marami nagkamali dito. Di ba? Anyways, papakita natin po umaya yung video mga kabayan at lang nakakagulat po. Parang totoo talaga yung sinabi po dito ni Rosana Roses na maliit na mga kabayan. Naalala ba natin na mayroong sinabi noon si Usang na sabi niya maliit yung kargada mga kabayan? Mukhang totoo. At saka marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong marandalang bawat mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Kasi mga kabayan, siyempre before tayo mag-start po, kumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Well, sana makabayan na hindi po tayo mag-skip ng ating mga commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Okay? And of course, makabayan, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala makabayan, napansin nyo ba yung ating yung last atong vlog natin kahapon? Medyo nagka-problema yung video. Kasi nga marami kong nabasa, sabi na bigla daw mag-post makabayan at saka yung iba wala daw makita na video. Mukha yatang sinabotahe tayo eh. Hindi nyo ba alam mga kabayan na warning na po ang aking channel? Kasi nga itong mga gunggong nito, itong mga ayaw po sa ating mga ipinaglalaban dito, abay nire-report lagi si Sir Ivan. Lagi pong nire-report si Sir Ivan, pero sana bakit hindi lang maisip mga kabayan na kahit minsan, hindi ako dito nanawagan po sa aking mga viewers na i-report po ang kanilang mga channel. Pero sila po, yung mga Pinklawan, mga Dilawan, yung mga ayaw sa atin na mga sabi na loyalist na daw noon mga kabayan, pero bumaliktad, abay pinagre-report po ang ating channel. Ayaw
ayaw nila na malaman po ng sambayang Pilipino ang mga good news, ang mga ginagawa po ngayon ni PBBM at paano po umunlad yung Pilipinas, mga kababayan. Gusto nilang harangin kasi. Kaya nga, lagi na akong tinitira, mga kababayan, saka lagi na akong nire-report. But anyways, hindi mo nila kaya na pataobin si Sir Ivan. Bakit? Kasi ang lakas ko, saan ko kinukuha? Dito po sa aking mga followers, mga kababayan. Alam niyo ba yung mga Marcos loyalist? Palagi ho yan na nagme-message kay Sir Ivan sa aking sa ating Facebook. Again, thank you so much po sa mga loyalista, sa mga Marcos supporter, at saka sa lahat po ng mga kababayan natin na niniwala po sa kakayahan ni PBBM. Thank you so much. Okay, mga kababayan, so una po sa ito pag-uusapan, well, siyempre, before tayo pumunta dun sa mga mainit na mga balita at saka sa mga very intriga po ng mga balita, mga kababayan, dito muna tayo po sa good news ni PBBM. So, for more details, let's watch this. Kino-corner ng gobyerno ang mga smuggler ng bigas. Baliwala raw ang mga ipupuslit nila dahil kukumpiskahin ito at ipamimigay ng libre sa mga mahihirap. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa bibig na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nang galing, gagamitin niya ang buong puwersa ng pamahalaan para tuldukan na ang rice smuggling sa Pilipinas. Ito ang banta niya sa smugglers at hoarders na dahilan daw ng hindi makontrol na pagtaas ng presyo ng bigas. Bilang Pangulo at kalihim ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan ng sabi ko, nung namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas. Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin nung second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter nung nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na napapahirap sa taong bayan para lang sila ay makabulsa ng malaking pera. Hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at sa pagpapaganda ng agriculture sector. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Bilang patunay na ang pamahalaan ay seryoso sa pagsukbo sa smuggling, ang mga bit-bit po naming mga bigas ngayon ay mula sa mga nakumpiskang supply sa Zamboanga Port na napatunayang hindi dumaan sa legal na proseso ng importasyon. Kaysa naman po, masayang ang mga bigas na ito ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan.
Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad, basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Sinabi niya ito matapos mamahagi ng tig-25 kilo ng bigas sa 1,000 4-piece beneficiaries sa San Andres sa Maynila. Ang mga bigas na ito ay bahagi ng higit 41,000 bags ng bigas na kinumpiska mula sa smugglers na nasabat sa Zamboanga nung nakaraang linggo. Babala ng Pangulo, ganito rin ang sasapitin ng mga ipinuslit na produkto kapag nagmatigas ang mga smuggler. Katunayan, ito na ang pang-4 na beses na ipinamigay ng Pangulo ang smuggled rice mula sa Zamboanga. Una na itong ipinamahagi sa Zamboanga, Cavite at Camarines Sur. Pero pagtitiyak ng Pangulo, bago pa ito ipamigay sa 4-piece, ay dumaan na muna ito sa pagsusuri at legal na proseso. Utos din niya sa mga otoridad, tiyaking maipapatupad ng maayos ang polisiya tungkol sa bigas. Nito lang nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na gusto niyang gawing 7 araw na lang mula sa kasalukuyang 15 araw ang palugit sa mga nasabat na smugglers para patunayang legal importers sila. Approve naman sa 4-piece beneficiaries ang pamamahagi ng bigas, pero mas maigi raw sana kung pababain na lang ang presyo ng bigas sa merkado. Ang dating ginagamit namin na bigas ay 40 pesos lang na 1 kilo ay naging 55 pesos. Ang laki din, halos imbis na eksakto lang kainin ng aking mga apo't anak, hindi pinagkakasya na lang namin dahil kung minsan talaga short budget talaga kami. Sana pababain naman ang presyo dahil talaga pong pagkainan mahirap, hindi po talaga namin kaya bumili ng napakataas na bigas. Nauna nang sinabi ng Pangulo na oras na kumalma na ang presyo ng bigas sa merkado ay tatanggalin na rin niya ang price cap. Kaya doon sa dalawang nanay po na nagreklamo kabayan, sabi niya sana pababain na daw yung presyo ng bigas. Sana maghintay naman tayo ng konti. Mga nanay, ginagawa po yan ni PBBM. Hindi lang po natutulog si PBBM at ayaw niyang tutulugan dito yung mga ginagawa po ng mga smuggler at saka ng hoarder. Yan po ang goal ni PBBM mga kabayan na mabababa po yung presyo ng bigas. At saka pala, shout out kay Senator Chis Escudero. Nakakahiya no? Tingnan mo Chis, mismo na po si PBBM ang nagsabi dito na yung pagkumpiska na dito sa mga sa mas smuggle na bigas, dumaan ho yan sa tamang proseso at legal na proseso na hanggang naipamigay ho yan sa mga 4-piece. Tingnan nyo, taliwas ho ito sa sinabi ito ni Chess na illegal daw ang pamimigay po ng mga smuggled rice. Nakakatawa. Ginawa pa niya ditong tanga at bobo ang ating presidente mga kaabayan. Alam po ni BBM ang kanyang ginagawa. Lahat po dumadaan yan sa legalidad. So don't worry Chess, don't worry. Ibang issue na lang po. Okay mga kaabayan, so jump na tayo. Dito muna tayo po sa issue ni yung stepfather po ni Jed Tamoro, kung saan nagulat kasi sa mga kaabayan kasi alam nyo, dito ko nalaman na yung pag-surrender ni Jed Tamoro at saka yung isang babae mga kaabayan, kasi nga kinausap siya dito ng kanyang papa. Desidido pa siya dito na magbalik loob po sa gobyerno natin. At ang sabi niya mga kaabayan, oo daw. Pero nagulat po ang kanyang stepfather kasi bigla itong bumalik ng mga kaabayan. So dito, ang stepfather po ni Jed mga kaabayan, nagbigay po ng statement at saka nag-message po doon sa Laban Kasamaang Bayan. So for more details, let's watch this. At ang katotohanan, by all indicators of evidence, testimonials,
documentary and video evidence, sila po ang lumapit kasama ang kanilang mga pamilya sa ating security forces at tumulong po ang ating Philippine Army at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And because of that, Brother Franco, we have received a transcription of the statement ng stepfather ni Jed sa isang panayam. Ito nga, ka-Eric, mula mismo sa tatay ng isa sa bumaliktad sa hanay ng militar patungkol sa kanilang pagiging aktivista kuno. Sige. Ito ang sabi, mula sa tatay ito ni Jed Tamano. Actually po, nabigla din kami sa press con. Kasi nung araw na apparently sumuko sila sa otoridad, humingi sila ng tulong para ma-rescue sila. Nandoon kami sa kampo ng militar. Okay. Yan. Si Jonila nga, inamin niya sa amin na matagal na siyang NPA. May affidavit yan. Yes. Sa armadong grupo, natatakot daw siya sa seguridad niya. Sa grupo na to, kaya kinumbinsi siya ni Jed para sumuko na. At yun nga, yung inilahad nila sa affidavit nila. Kaya nabigla kami, ito sabi ng tatay ni Jed, kaya nabigla kami na ganun ang sasabihin nila kasi hinikayat lang niya si Jed para magsinungaling sa otoridad para lang makagawa ng ganitong issue. Kaya makita mo, magkaiba yung reaction ng dalawa during the press Nagulat din si Jed yung medyo younger one. Yung younger na, yung mas maayos yung anak nila, Mr. Enrique. Ilang beses namin silang tinanong kung mayroon silang gustong baguhin. Wala silang sinasabi, pati po kami nagtataka kung script ba to na ginagawa ng mga makakaliwang grupo para siraan ang gobyerno. Pati kami na mga magulang nagmukhang tanga dito kasi all the while nasusuko sila kasi nami-miss na nila kami. Mga kapatid niya, tapos biglang sinabi ni Jonila na matagal na siya sa armadong grupo, 4 na taon. At gusto niya nang makapiling ang nanay niya at natatakot din siya kasi lilikadahin o liquidate siya ng kanya mga kasama. Totoo yan. So malinaw na all along the process of providing yung connection and coordination, hindi po lumapit ang military o ang gobyerno. Ang lumapit po yung pamilya nila Jed. At dahil si Jonila ang nagsisilbing bilang political guide ni Jed Tamano, so kasabay po siya sa sumama doon sa pakikipag-ugnayan sa ating security sector na inarrange ng mga pamilya mismo ng isa sa mga batang kadre na ito ng CPP and PNDF na si Jed Tamano. So pangalawa, malinaw ang binabanggit ni Ginoong Enrique at we will try to contact him and the family para magbigay ng panayam sa SMNI dito sa Laban Kasamang Bayan. Let's try tomorrow. Miss Ina, Brother Franco. Dinagdag niya, malinaw na 4 na beses na tinanong sila kung may babaguhin ba sila sa salaysay nila, sa kanilang sinulat, bago sila in-interview, hiwalay, sa isang pribadong setup na walang nakatingin at walang nakikinig ng administering lawyer ng Public Attorney's Office, si Attorney Bagay. Malinaw yon. There was no coercion, there was no manipulation, there was no situation of undue duress na pinilit sila tinakot. Number 3, na binanggit ni Ginoong Enrique, nabigla sila sapagkat all along inaamin na ni Jonela na siya nga ang involved sa maraming pagkilos ng CPP, NPA, NDF at kung kaya natatakot na rin siya dahil pwedeng balikan na siya ng kanyang grupo sa kanilang pag-ugnay sa gobyerno sa layuning sila ay makapagbagong buhay at makabalik sa mga pamilya nila. Subalit, may isang weakness po ito yata. At nakukakuha tayo ng informasyon dahil sa kabutihang loob at pagtitiwala ng gobyerno natin, even ang security sector, even that they are at the custody, sa security custody sila ng Philippine Army, binigyan sila ng pagkakataon gumamit ng cellphone. And the whole story started there. Si Jonila, nakipag-ugnayan po sa CPP, NPA, NDF leadership nila dyan sa Central Luzon at idinugtong sila sa mga national operatives nila like Arlene Brosas, Kaloy Sarate, Renato Reyes, sila Raul Manuel na yan, nagpulong-pulong na at nagsabwatan kung anong gagawin sapagkat alam na nila, anticipated na ng CPP, NPA, NDF na magkakaroon ng media presentation on Monday.
Yun po ang dahilan kung bakit binaybay natin kanina ang isang grand scheme and pattern of conspiracy. At walang ibang pwedeng gumawa niyan, hindi yan si Jed at si Jonila lang. Yan ay pasimuno at kinumpasan ng National Unit ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, lalo na po ang National United Front Commission nila kung saan, at ang National Organizations Department kung saan nandyan po nabilong. Itong sila Raul Manuel, Arlene Brosas, at pati si Franz Castro. Pero Eric, may tanong ako. Itong punto na to, ano na yung nakikita mong gagawing direksyon ng CPP? Bibitawan din ba nila ito? O mas papaigtingin pa nila na magamit itong dalawang kabataang rebelding ito? How do you see? What's the next step? Kasi nasalita na ang magulang. Mukhang sumabog sa mukha nila, Miss Inay. Ayun nga. Brother Franco? Ano ang nakikita mo dyan? It fell flat on their faces. Ibig sabihin, una lang ang shock and awe. Mga 2-3 oras. Pero nang kinagabihan at kinalaunan, nang lumabas yung video of surrender, yung voluntary execution of affidavit, at ang pagpapaliwanag ni PAO lawyer and head attorney Persida Acosta, at pati na ng ating mga NTF-ELCAC documentation of evidence, mukhang bumaliktad ang simpatya ng taong bayan at hindi naniwala na sila'y dinukot, hindi bumenta po itong propaganda nila na atakihin ang gobyerno, atakihin ang NTF-ELCAC at palabasin na nagdudukot ng mga aktivista lang daw ang mga gobyerno at puwersa ng pamahalaan. Sapagkat right at that very evening, Brother Franco, or the next evening, nagkaroon ng isang mock poll survey. Ang isang malaking dyaryo at 85% ng mga nagsumagot, hindi sila naniniwala na walang kasalanan ang dalawang ito, at hindi sila naniniwala na dinukot ito ng military. At nararapat silang parusahan sa batas. Kaya tama lang po mga kabayan na kakasuhan sa rito ng taga-DOJ ng forgery. Kasi nga mga sinungaling na munggungo nito at matagal na pala nilang plano mga kabayan. At involved dito yung sila si Raul Manuel at saka itong si Brosas at saka sila si Castro, kasi nga mga kalyado nila yan. Kaya nga napakahirap po magtiwala dito sa mga ganyang klase na mga grupo mga kabayan na kung saan walang ibang iniisip ay sisirain po dito yung gobyerno natin. Sila po yung mga totoong salot ng lipunan mga kabayan. At dito naliwanagan ang lahat na itong mga pakanan ng dalawang aktivista ng makabayan, talagang drama ng lahat at gusto lang talaga nila dito na ipahiya po yung mga military men natin o yung AFP. So tama lang po na sila ay kakasuhan dito. Ngayon mga kabayan, so dito na po tayo sa sa mga pasabog daw ni Sas Rogando Sasot mga kabayan, kasi nga sinakyan ho ito ng mga ng mga pinklawan. Anyways, yung mga kalyado lang ngayon, mga pinklawan ng mga kabayan sa mga dilawan, kasi nga mayroon di ba na booking natin na meron silang plano po na demolition job dito kay PBBM, pero hindi naman yan magpo-prosper mga kabayan. Kasi nga as I said, dadaan sila dito sa mga kamay po ng mga Marcos supporter at saka ng mga loyalista. Kasi nga si PBBM ibinuto ho yan ng sambayanang Pilipino. Ngayon mga kabayan, meron siyang post doon sa kanyang sa Twitter o saka sa Facebook also. Sabi niya, BBM Social Media Army, don't forget to pay income tax. Bumalik na naman siya dito sa issue ng income tax mga kabayan. Sabi niya, and show your followers your receipt of payment. Alam nyo kung sino po dito ang ikanyang pinaparinggan mga kabayan? Sa first 3 letter pa lang nga, di ba, BBM, si PBBM po ang kanyang pinaparinggan mga kabayan, yung tungkol nga sa income tax. Ngayon, kung tungkol po sa income tax po ni PBBM, anyways, alam nyo mga kabayan, sa totoo lang, ipinagtanggol na po niya noon si PBBM tungkol dito. Pero kung gusto niya maghalongkat pa na ibang informations, di magtanong na siya doon sa BIR mga kabayan para masasagot niya. Wala pong problema sa or wala pong issue si PBBM sa income tax. Alam ho yan ang taga-gobyerno mga kabayan. Ngayon, sasagutin natin siya kasi nga naghamon siya dito, mga BBM Social Media Army daw ni PBBM, maglabas na ng income tax. First and foremost, dapat nga sila dito yung maglabas po ng income tax mga kabayan. Well, ito yung aming hamon dito kay Sas Rogando Sasot or ni Alan Troy, ipakita mo ang inyong income tax. Kung sino ba dito talaga ang totoong merong mga anomalya mga kabayan. Kasi nga sila si Sas, hawak naman sila ng mga politiko dito. At sila po hilig po talaga, naging linta po sa mga politiko mga kabayan. Kitang-kita naman ho yan. At sa kami pong mga vloggers, kami pong mga supporter,
pagbili pa lang ho namin ng pagkain dyan sa Pilipinas, pagbili pa lang ho namin ng ng mga gagamitan dyan, or pagbayad pa lang ho namin ng bills, meron na yung tax, mga kabayan. Kung kung ibig niya sabihin tungkol dito sa pagiging vlogger ho namin, hindi ba niya alam na before po dumating yung sweldo namin bilang vlogger, mga kabayan, galing po sa YouTube, meron na ho yung US tax, kinunan na ho yan ng US tax, at saka pagdating doon, yung sweldo namin sa bangko sa Pilipinas, another tax na naman, mga kabayan. Ngayon sasabihin mo, hindi pa kami nagbabayad po ng tax? At alam na alam ho yan ni SAS, mga kabayan, kasi gusto nilang po dito i-divert po ng issue tungkol doon sa kanilang plano na demolition job to kay PBBM para matabunan, mga kabayan. Well, hindi naman yun kasi matatabunan. Bakit? Siyempre, na-vlog na natin dito at kumalat na po ang aking mga pagngangaw-ngaw dito, ang aking pagpadalal kasi nga talagang marami po nakita doon sa Twitter, mga kabayan, at saka hanggang nakaabot mo ito doon kay SAS. Diba? Dapat lang natin siyang ibulgar dito ang kanyang ginagawa. Alam niyo, mga kabayan, tungkol nga dito sa kanyang post, marami pong nag-message sa kanya. Sabi niya, sabi dito na ni Johnny B, "Hoy baklang sasot, kada bili namin na mga bilihin, matik, may tax na yon. Electric bill, may tax na. Load ng cellphone, may tax na. Buba bakla." Sabi ba dito ni NJ, nahawa na kay Maharlika. Actually, tungkol ito kay Maharlika, mga kabayan, well, hindi naman ko naugulat kasi nga kalyado nila si Maharlika, at yan po ay totoo. Meron pong prueba si Sir Ivan na pinakita dito na kasama po nila sa grupo itong si Maharlika. Tinanggal nga lang sa kanilang picture para hindi mahalata, mga kabayan, at para hindi natin malaman. Kasi nga, noon pa man, hindi naman talaga sila makamarkos, mga kabayan. Sumuporta lang sila dito at dumikit sila dito kasi nga sinuportahan nila si BP Inday Sara, at siyempre, maraming sa kanilang, mga kabayan. So ang kanilang plano, ang una po nito nag-shots fired, at saka una pong tumirang kabayan, ito pong si Maharlika. Ngayon, unti-unti na silang sumodi dito kay Maharlika. But anyways, yan po ay matagal na nila na plano, mga kabayan. Ngayon lang natin po nakikita at unti-unti nang nagpakita sa kanilang totoong plano, mga kabayan. Sabi pa dito ni Ino, ni Jaya, matagal nang chipipay yang baklang yan. Ngayon, mga kabayan, doon po the same after 1 hour, I think after 1 hour, nag-post rin po siya tungkol dito sa ibang issue naman, tungkol pa rin dito kay Maharlika. Sabi niya, ano kaya ang mas malala, yung utang ni Maharlika Boljakira sa credit card o yung ayaw magpakita ng prueba na nagbayad sila ng income tax noong 2022? Kaya nga, sunod-sunod dito ang kanyang tira kay PBBM, mga kabayan. Pero alam nyo, wala na akong naniniwala dito kay SAS. Kasi nga nalaman na namin dito at nalaman po ng maraming Pilipino ang kanilang pakay dito. Kundi isa lang po ang kalanggol, tatanggalin po or ipapatalsik dito sa pwesto si PBBM. Yan po ang kalanggol, mga kabayan. Bakit? Kasi nga siyempre pag matanggal po sa pwesto si PBBM, si PBBM Sara po yung mag-take over. Pero pag akala ba nila na susuportahan sila dito ni BP Sara, mga kabayan? What do you think? Kasi alam na alam po at kilalang kilala po ni BP Sara yung mga gunggong na yan, yung grupo po ni Surgando Sasot, na talagang parang mga linta, mga kabayan, mga kung meron silang hindi magustuhan dito, automatic bumaliktad kaagad. Walang kasiguruhan dito si BP Sara na hindi ba sila babaliktad, mga kabayan, or hindi ba nila babaliktaran si BP Sara. Diba? Katulad po sa lang ginawa po ni BBM. Baka mangyayari po yan sa panahon po ni BP Sara, mga kabayan. Ngayon, alam nyo, mga kabayan, na mayroong pumasok kasi sa aking utak, kasi nga diba kahapon na nabisto natin sila, hindi kaya plano nila dito na itong si Lutang, mga kabayan, ang gagawin po na Vice Presidente soon ni BP Sara sa year 2028 na election? Yan po ang kumalat ngayon doon sa Twitter at sa kausap-usapan na magiging partner po ni BP Sara sa darating po na eleksyon ay itong si Lino Lutang. Nakakahiya naman si Lino Lutang. Ano bang magawa po ni Lino Lutang dito? At saka marami po ditong galit po kay Lutang yung mga matitino po na mga DDS, mga kabayan. Kasi nga itong mga klase po na mga DDS, yan sila sa Surgando Sasot. Sila po yung hindi matino na mga DDS, mga kabayan. Talaga sila, mga opportunistic talaga. Diba? Tama ba yung word? Opportunistic?
Okay! So anyways mga kabayan, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, well, shoutout muna natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Tsaka unahin muna natin po na shoutout ang ating mga silent members. Sila si Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Queen, Fiz Calante, Russell Teruel, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Milagros Dirilo, hi to Maiti Baisa, Sonia Darnaila, Marian Shoko, Emily Ponsaran Timaho, Bella Chu from Germany. Hi to Maria Milesiplon, Rose Guevara, Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, kay Hasmin at saka kay Dayday. Hi to Maria Cristina Fernandez, Margaritas Iglesias, Teresita Tumalewan, OPM Labsong Sanchez. Hi to Kuya Ulay, Leonardo Steliero. Nandyan po si Rosario Estucci, Teresita Kainglet, Boots Estela. Hi to Tess Howgate. Nandyan po si Nonoy Florin Hills, Ilma Banyaga, Josefina Chico, Barkadahan Forever FM, Army Lagaso. Hi to Ma'am Shane Sibal. And I'm shout out also kay Evangeline Atienza. At saka happy birthday kay Myrna Greenscan from Banji, Caloocan. And hi to Ma'am Marquez Hernandez. Okay, so dito na tayo po sa issue ni Robin Hood Padilla mga kabayan. Kasi nga viral na viral to ngayon. Tungkol nga dito sa live selling ni Mariel Padilla na kung saan lumabas po itong si mga kabayan, si Binoy. At saka meron siyang ginagawa doon sa live selling po ni Mariel Padilla. Amba, malakita po ang kanyang pututoy mga kabayan. Alam nyo, nakakahiya tong senador na to. At saka, talagang nasira dito yung imahe po ni Mariel mga kabayan. But anyways, para malaman ho natin ang buong katotohanan, let's watch this. Viral na ngayon sa social media ang video ni Robin Padilla kung saan aksidenteng nakita ang kanyang ari sa live selling mismo ng kanyang asawang si Mariel Padilla. Nagsalita na rin si Mariel Padilla sa allegedly scandal video ng kanyang asawang si Robin Padilla. Lumikha ng ingay sa social media ang nakaraang live selling ni Mariel Padilla. Nito lamang nakaraang September 23, 2023, ikinagimbal kasi ng mga netizens nang aksidenteng makita ang ari ni Robin Padilla sa nasabing live selling. Makikita pa si Mariel na pinopromote niya at niya-live sell pa nito ang isang produktong food supplement. Biglang pumasok sa live ang kanyang asawang si Robin na sumali na rin sa live selling. Ipinakita pa ni Robin Padilla kung papaano timplahin ang food supplement na nila-live sell nila ni Mariel. Nakasuot ng kulay puti na t-shirt at itim na robe si Robin Padilla. Ngunit nang bigla itong yumuko, ikinagimbal ng mga netizens ng aksidenteng makuna ng kamera ang ari ni Robin Padilla dahil wala pala itong suot-suot sa kanyang ibaba. Agad na nag-trending ang nasabing video at talaga namang pinag-usapan sa social media dahil lapis na ikinagulat daw ng mga netizens ang kanilang nakita kay Robin Padilla. Marami ang mga na-shock, ngunit marami din naman ang natuwa. Kaugnay nito, nagsalita na si Mariel Padilla sa di umano allegedly scandal ng kanyang asawang si Robin. Ayon kay Mariel, hindi na daw kailangan pang pag-usapan ang nangyari at hindi na rin daw niya kailangan mag-comment pa rito. Dahil aksidente lamang daw ang nangyari at hindi naman daw sinasadya. Ito lamang ang naging pahayag ni Mariel Padilla kaugnay ng insidente. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Robin Padilla tungkol dito. Okay, so pag-usapan ho natin itong OTS administrator na pinaparesign po ni Speaker Romualdez mga kabayan. Siya po si Yusek Mau Aplasca. Alam nyo, doon kasi sa Senado, nakaroon dito ng Senate hearing na tungkol sa kanilang budget mga kabayan. At saka na-brought up po doon yung issue po dyan sa NAIA, yung sunod-sunod po dito na nakawan, hanggang napag-usapan nila itong si Aplasca mga kabayan. So doon nga, nag-reply doon si Aplasca tungkol dito sa pahayag po ni Speaker Romualdez na sabi niya unfair daw para sa kanyang side yung courtesy call ni Speaker Romualdez mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Pinagre-resign ni House Speaker Martin Romualdez si Office of the Transportation Administrator Mau Aplasca. Bumalag naman dyan si Aplasca. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña.
No-show si Office for Transportation Administrator Maria O. Aplasca sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado. Binasa na lang ni OTS Deputy Administrator Jose Briones ang sagot ni Aplasca sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na courtesy resignation. Sabi kasi ni Romualdez, tila may nananabotahe kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Banta pa niya, haharangin ang pag-aproba sa budget ng OTS. Sabi naman ni Aplasca, nagtataka siya kung bakit siya inaatake, gayong wala siyang ginawa, kundi linisin ang kanilang hanay. Ang mga korap din niya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Hindi rin niya tamang ipahiya siya at ang mga kawani ng OTS gamit ang maling impormasyon. Sagot naman ni Secretary Bautista. May mag-uusap kami, no? Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang position, ano? Maraming mga insidente kasi na nangyari na rin. Nakalib si Aplasca na nagulat daw sa panawagan ng House Speaker. Ipinagtanggol din siya ng OTS. Nang malagay daw si Aplasca sa pwesto noong Hulyo, nasolusyonan niya ang ilang problema, kabilang na ang atrasadong sweldo ng mga tauhan. Gayon din ang umano'y padulas para matanggap sa ahensya. Ang DOTR naman, sinabing halos 70 kaso ang iniimbestigahan nila. Nasangkot ang mga kawani ng OTS. 19 naman ang nasibak simula ng Hunyo ng nakaraang taon. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon sa 4 na kawani ng OTS na sangkot sa pagnanakaw ng $300 sa isang pasahero sa NAIA. Ang babaeng screening officer na lumunok ng pera, contract of service raw mula pa 2016. Administratively, tapos na yung kaso no? Siyempre, we'll just have to follow yung tinatawag natin yung tamang proseso. Si Senator Grace Poe nababahala na sa mga pagnanakaw sa NAIA. Naiintindihan natin, may mga kababayan tayo na matitindi ang pangangailangan. Pero pagdating sa trabahong ganito na sensitibo, kinakailangan ay mapapagkatiwalaan sila. Nag-uusap na raw ang DOTR at Budget Department para madagdagan ang mga plantilla o permanent positions sa OTS para sa mga screening officer. May babaguhin din daw sa hiring procedures ng OTS personnel. Okay mga kabayan, ito breaking news. Before po nag-vlog si Sir Ivan, 1 hour ago, merong post yung taga SMNI. Sabi na, ito confirm mga kabayan, nagbitiw na po sa pesto itong si Aplasca mga kabayan. Sa kababasahin na po natin, ayon to sa balita ng SMNI News, breaking OTS Chief Mao Aplasca nagbitiw sa kanyang pesto. Ito ay kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista ngayong Martes ng gabi, ika-26 ng Setyembre. Saka alam nyo kung sasabihin niya dito na unfair daw sa kanyang side. Well, titingnan natin dito yung mga comment po ng mga kaabayan natin. Naglabas kasi sila dito ng ng kanilang saloobin mga kaabayan. Sabi dito ni Rabel Elcas, sabi niya, nakailang strike na po ba kayo dyan sa OTS USEC? Ibig sabihin, mahina kayong klaseng leader. Kung ayaw nyo mapahiya, dapat nag-resign na kayo kaagad. Huwag maging kapituko sa pwesto. Kung 40 years na kayo sa serbisyo, ibig sabihin, kilala nyo na ang mga kilabot, nakawatan at tirador dyan. So matagal na pala itong si Aplasco dyan sa OTS mga kabayan at saka sa kanyang serbisyo. So dito, tama lang po for me, tama lang na mag-resign itong si Aplasco mga kabayan. Anyways, marami naman po dyan mga qualified din po sa kanyang pwesto mga kabayan. Okay, so siya na po natin si Filomena Ranada and Roy Rabor Hara. Greetings from Rodolfo Rabor. Hi to Lucrecia Calibuso Nipales from Pangasinan. Isyarar po natin si Ryan Carclia, City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Fords of Jack Fords family. Hi to Riras Channel from South Korea. Nandiyan po kasama natin si Jandix Cortez from X16 Al-Faiha, Saudi Arabia. Hi to Neil Tabafonda from South Korea. Jelen Quezon, Leonardo Esteliero, Jovi Montero, and hi to Velma Tamakdang. Ako mga kabayan, kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa mga kabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God,
From the bottom of my heart, I want to thank you for all the abundant blessings that you poured out today, especially for this covering that protect my loved ones from harm. Tonight, as we lay down to sleep and rest in you, we surrender all our worries, joys, and pain. Take everything, Lord. Take care of us, Father. Have your way in our lives. This we pray. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang